At kaugnay pa rin po sa posibleng pagsuspindi ng writ of habeas corpus, makakausap po natin si Attorney Rowena Daroy Morales, isang political analyst. Magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Si Connie Season po ito ng Balitang Hali. Magandang hapon, Connie. Although political analyst, not political scientist, I'm a lawyer. Come again, ma'am? I'm not a political analyst. Okay. I am, Opo, pasensya na po dyan at yan po ay naipagbigay alam lang natin sa ating dito po sa paglagay po sa prompter, ano ma'am? Pasensya na po. Ang rebellion po naman sa Mindanao daw ang dahilan ni Pangulong Duterte no, ng pagsususpindi ng writ of habeas corpus. Pero ayon naman po kay Presidential Communications Secretary Martin Andanar ay droga at hindi daw rebellion sa Mindanao ang rason. In any case, sa inyo pong pananaw ma'am, ano ho ba yung magiging sapat bang dahilan kaya para sabihin na posible ng magsuspindi ng writ of habeas corpus? Okay, limitado lang naman po, no? There are only two grounds sa sinasabi ng ating saligang batas. And even that, sabihin natin dalawa lang ang pwedeng dahilan para masuspindi ang pribilehyo ng writ of habeas corpus. Kailangan po sa either of the two, which is invasion, ibig sabihin tayo po ay ini-invade dahil gusto kong baliktarin or buwagin ang ating gobyerno, or ang rebellion, na ganun din po ang objective, no? Dapat po may threat, no, or apektado ang public safety, ang public order. Hindi po may rebellion doon sa isang lugar, public safety na ang naapektuhan. Kasi tandaan po natin, na kahit nasabihin natin dalawa ito sa basehan na to, o dalawa yung ground, at meron din pong umbrella condition, which is public order nga, no, and public safety, meron pa ho tayo isa pang kumbaga device para malimitahan ito, which is kailangan mag-report si President sa Kongreso kung bakit wala ito within 48 hours. Opo. So hindi masasabing dahil lang nasabi parang pwede mag-trigger na ito na makumbinsi yung iba pa? Hindi naman po. Hindi po. Dalawa lang po talaga ang pwedeng grounds ng right. Para humalinaw lamang kasi yan yung parang kinakatakot din ng ibang mga netizens on this issue. Ma'am, yung pananaw ho ninyo, napapanahon ba na magsuspende? Kasi yun nga, we've been hearing po yung ilan sa mga nasa pamahalaan din ngayon na iba na raw kasi ang patakbo no, ng droga sa Mindanao. But do you believe that it's right to even suspend po yung writ of habeas corpus? Ngayong marami pa rin nagkukwestiyon sa mga EJK o extrajudicial killings na maaaring maabuso naman ang kapangyarihan ng pulisya dahil dito. Mismo. Dahil alerto ang ating publiko sa mga sa drug war, sa mga nangyayari, sa mga ginagawa ng pulis, sa mga lahat ng mga namamatay. All the more, hindi panahon na mag-suspend ng privilege of writ of habeas corpus. Dahil kumbaga magpapatong-patong na ang mga kaguluhan, in the sense na bakit kaguluhan? Kasi ang ibig sabihin natin ng suspension of the privilege is dahil nga privilege, hindi na magiging available yung tinatawag na order from the court na directed sa isang tao o sa isang ahensya na ipaliwanag kung bakit nasa kanilang kustodiya ang mga tao na inanesto o inimbita nila doon or ang nawawala. Marami na nga nangyayari na hindi na malaman ng mga tao kung nasan na yung kanilang mga kamag-anak o mga kaibigan. So, lalong nagsabi ang sitwasyon nun. So, yes ma'am. So, para lang din ho sa kaalaman nung ating pong mga nanunood ngayon, pag sinabi nating writ of habeas corpus, ito po ay katumbas na parang wala na hong parang due process, parang ganon. Hindi naman po, no? Hindi naman po. This will apply. Una, ano yung writ of habeas corpus? Ito po ay isang order mula sa korte. It's an order from the court. It means order. No? Pero pwede na manghuli ng ano po, ganun ho ba? Paano po ba? Pa-explain lang po. Okay, ganito. Ang writ of habeas corpus, yung writ nga is an order from the court na dinidirect sa mga sa isang tao o sa isang ahensya na kung saan pinaghihinalaan na merong inaresto doon or lang tinatago isang taong nasa kustodiya nila. At i-explain, produce the body,
bring the body to Oo. court at explain nga bakit nasa inyo yan. Okay? Doon malalaman kung meron bang warrant o warrantless arrest pa yan, kung valid o yan. Yung binanggit ninyo na pwede na bang walang due process, hindi ho yan ang consequence. Pero unintended consequence, yung pwede silang manghuli na hindi nila kailangang ipaliwanag kung bakit nila hinuli. Ayun. So malinaw po. At kasi kaya ko po na pa-explain lamang, mabuti namang galing po sa isang ekspertong katulad ninyo dito, no? Dahil maraming nagsasabi even now, no, dito sa mga social media na parang katumbas din daw ito ng pagkakaroon na ng martial law. Ano hong reaksyon nyo dyan? Hindi po. Hindi po. Ang martial law is a totally different concept. Except that martial law work noong mga panahon lalo ni Marcos, nakasuspend din yung writ. Kasi remember, other martial law, yun na nga, martial law, military, where the military took over the vital functions. When sinasabi natin na may mga problema like crime or in this case, war or drugs, sino ba magpapatupad niyan? Kung may martial law, edi yung militar. Right. Kung ang militar ang magpapatupad, di magkakaroon nga ng sabihin natin mga pag-aaresto, paano natin alam kung naaresto talaga sila? Or merong nang basihan ang pag-aresto tungkol sa droga. Dahil remember, ang basihan lang sa Korte Suprema ay sa saligang batas ng pag-suspend ng writ, yun na nga, invasion lang tsaka rebellion. And under martial law, all other governmental functions may be involved. So nagkakahalo-halo yung mga konsepto, and I think this has something to do with yung konsepto ng martial law tsaka o yung pagka-declare ng mga martial law nung araw. Tandaan po natin, 1987 Constitution na atin pong sinusunod ngayon was a reaction. Diba? It was crafted to prevent the abuses during the martial law time. So, ibahin ho natin sa isip natin yung mga memorya natin, yung mga paniniwala natin na nangyari noon at yung mga nangyari noon sa pwedeng mangyari ngayon sa loob o sa ilalim ng bagong constitution. So ito po ay kung hindi talaga matututukan, prone to abuse din talaga. Lahat naman po yata. Kaya ang message dyan is let's all be alert. Let's all be alert. Yun lang naman. Opo. Alright, maraming salamat po at nabigyan niyo po ng panahon ang Balitang Hali ngayong pong araw na ito. Maraming salamat, ma'am. Salamat din po, Connie. Yan po naman si Attorney Rowena Daroy Morales ng UP College of Law.